Parang walang saysay yung pagiging estudyante kung hindi mo lang din tinatanggap yung responsibilidad bilang isang estudyante. Na dapat papasok ka araw-araw, di ba? Makikinig ka sa teacher, gagawin mo yung assignment, yung homework, di ba? Pero kapag yung mga bagay na yun, tinanggihan mo, halimbawa, ayaw mo na makinig sa mga teacher or tinatamad gagawin yung mga homework, chances are, magda-drop out ka or hindi ka papasok sa school o kaya wala na. Parang kasi pagka nawala na ng saysay yung isang bagay sa atin, tandaan natin, pag wala ng saysay yung isang bagay sa atin, madali na siyang bitawan, madali na siyang iwan. Yan. Ano yun? Madali nang, parang okay lang kahit mawala na sa atin. Kasi wala nang saysay eh. Halimbawa, may gamit ka, hindi mo na siya tinuturing na mahalaga yung itong gamit mo na to. Tanggap mo na kahit mawala yan. Okay lang. Tama ba yon? So, sa atin, may mga tao na iniiwan yung pagiging Kristiyano. Okay? Anong dahilan? Dahil hindi na nila pinapahalagahan yung salita na kanilang naririnig. Okay? Sabi ng Biblia, sa Hebrew chapter 4. Sabi ng Bible, Hebrew chapter 4. So, mag-take notes kayo kung talagang kailangan mag-take notes ha. Hebrew chapter 4 verse 2. Siguro umpisa mo sa verse 1 hanggang verse 2. Kaya nga, habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok sa kapangahingahang sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito, sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Ayun. Sabi diyan, yung hindi sila nakapasok sa pangako ng Diyos dahil hindi nila pinakinggan yung mabuting balita na kanilang naririnig. Okay? So, ibig sabihin, pwede rin sa ating mawala ang mga bagay na to. Kung kagaya ng mga tao na to ay hindi rin tayo makikinig o hindi tayo susunod, na para bang nagpapakita na tayo ng, alam niyo yun, na may mga Kristiyano na nagpapakita na parang wala nang saysay sa kanyang pagiging Kristiyano o mga bagay na ginagawa niya noon para sa Diyos. Sabi nga ng Biblia, 'di ba, kung matatandaan niyo sa Revelation chapter 3, yung pag-ibig na dati ay para sa Diyos, ngayon ay wala na. Okay? Actually, yung first church, natandaan niyo yun? Yung first church doon pa lang sa Revelation chapter 2, nakitaan na ng problema eh. Pakibasa mo nga yung unang simbahan sa Revelation chapter 2. Isulat mo sa mga anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang sinasabi na may hawak ng 7 bituin sa kaniyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mo sila'y huwad. Alam ko ring matyaga kang nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo nung una. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa. At gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinapuputan mo ring tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nikolaita. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia.
Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy, ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ayun. So, bagamat maraming, itong church na to, bagamat maraming sinasabing maganda ang Diyos sa church na ito, okay? Pero meron siyang isang napuna sa church na ito. Ano yon? Yung kanyang pag-ibig ay wala na. Yon, yung kanyang pag-ibig ay unti-unti nang naglalaho. Okay? So, as we know, ang nagiging cause ng ng panlalamig ng isang Kristiyano sa Diyos is lawlessness. According sa Matthew 24, verse 12. Sabi ng Biblia, dahil sa pagdami ng kasalanan, nanlalamig ang pag-ibig ng marami o manlalamig. And that will be a problematic sa panahon ng sitwasyon na may tribulation. Sa sitwasyon kung kailan panahon mo para subukin at tumaon pa na nanlalamig ka sa Diyos, tumaon pa na yung pag-ibig mo sa Diyos ay nawawala or naglalaho, okay? Tapos dumanas ka ng kahirapan, so baka mag-cause ito ng negative sa ating buhay. Hindi natin alam kung kailan darating yung panahon na susubukin tayo o mararanasan natin yung kahirapan sa buhay. So, we must be prepared. Amen? Dapat lagi tayong nakaredy. Kasi hindi mo alam kung kailan yung panahon ng pagsubok para sa'yo. Okay? Paano kung dumadanas ka ng pagsubok ngayon tapos biglang hindi mo pinapriority si Lord. So magiging problema 'yon sa iyo. Yung health mo as a Christian pwedeng mag-decrease. Okay? Pwede kang magkasakit as a Christian. Okay? So ingatan natin ang ating sarili na huwag tayong matulad. Halimbawa, yung si Esau. Okay? Si Esau. May sinasabi sa Biblia dito sa Hebrew chapter 13. Hebrew chapter 12 verse 16 hanggang 17. Basahin natin dito sa Bible. Pag-ingatan na ninyo na huwag makiapi ng sino man sa inyo o pawalang halaga ang mga bagay na espiritual, tulad ng ginawa ni Esau. Ipinagpalit niya sa pagkain ng kanyang karapatan bilang panganay. Alam ninyo ang nangyari pagkatapos. Hiningin niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang nauukol sa panganay. Ngunit ito'y tinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa. Ano man ang gawin niyang pakiusap at pagluha. Ayon. So, ano naging problema ni Esau? Sa verse 16, ipinagpalit niya ang kanyang karapatan bilang panganay at pinawalang halaga niya ang mga bagay na espiritual. Anong naging epekto nito sa kanya? Nawala sa kanyang birthright. Okay? So, according sa culture, ang panganay talaga ang dapat tatanggap ng pamana. Yung the best na pwedeng maipamana ng isang magulang ay nakalaan lagi sa panganay. Pero, dahil pinawalang halaga niya yung spiritual na pangako na nauukol sa mga panganay, so, ibinenta niya, itinrade niya sa isang mangkok ng pagkain. Sometimes ganun tayo, yung spiritual na mahalaga, di ba? Mahalaga ang spiritual eh. Okay? Ano ba yung mga spiritual? Okay? Tingnan natin dito sa Roma chapter 7. Meron sinasabi dito na sa verse 14, yon, Roma 7:14. Alam nating ang kautusan na espiritual, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Ayon, sabi ng Biblia, alam natin na ang kautusan ay espiritual. Yung utos ng Diyos, espiritual yun eh. Imagine, itinrade mo yung utos ng Diyos sa kagustuhan ng laman. Okay? So, may danger doon. Pwedeng mawala sa atin yung promise.
ng Diyos. Okay? Dahil ipinagpalit natin yung spiritual. Okay? Dalawang bagay. Unang sinabi, kung papansinin niyo yung Hebrew chapter 12, unang sinabi, okay, sa verse 16, pag-ingatan ninyong wag makiapid ang sino man. Una yung pakikiapid. Alam nyo, in essence, ang pakikiapid is yung pakikipag-compromise. Meron ka ng asawa, titikim ka pa ng iba, o titingin ka pa sa iba. Meron ka na neto, gusto mo pa neto. Meron ka ng Diyos, gusto mo pa neto. Okay? Meron ng pangako si Lord, meron ka pang pinanghawakang ibang pangako. Meron ng instruction si Lord, meron ka pang pinapakinggang iba. May word na si Lord, pero may word ka pang ibang pinanghahawakan. May tinig ka nang naririnig sa Diyos, which is yung gospel, pero meron pang tinig sa iyong sarili na iyong pinapakinggan. Okay? Delikado yun. Bakit? Kasi maaari kang makiapid sa isang bagay na meron ka na at para sa'yo na binigay na sa'yo ng Diyos. Pero kapag nagpasok ka pa ng iba, pakikiapid na yon. Nakukuha nyo yung idea ng pakikiapid. Ang idea ng pakikihapid ay hindi nalalayo sa pakikipag-compromise. Okay? Si Lord na ang nagsasatisfy sa atin, pero humahanap ka pa ng satisfaction sa iba. Nakukuha nyo? And then, ang sabi, anong sumunod? Pawawalang halaga niya ang bagay na espiritual. Susunod yan. Dahil halimbawa, may utos si Lord o meron na siyang salita na mahalaga, yun ay spiritual, meron ka pang pinapakinggang iba. Kapag inaalom mo yan sa buhay mo na lagi mong pinapakinggan or lagi mong ine-entertain, time will come. Pawawalang halaga mo yung salita ng Diyos, yung utos ng Diyos, yung mga bagay na spiritual, para mas magkaroon pa ng room yung bagay na pangmundo lang. Nakuha? At saan papunta yon? Papunta yon sa trading. Iti-trade mo na yung spiritual sa short term, yung dito lang sa mundo. Okay? Iti-trade natin yung mga bagay na spiritual sa mga gusto lang natin. So, kaya may danger. Pero sa nagsisimula sa compromise. Okay? Doon lang nagsisimula talaga. But nag-end up sa regret. Okay? Nag-end up sa regret. Sabi nga dito sa verse 17, alam ninyo kung ano nangyari sa kanya. 'Di ba? Tama naman alam naman natin kung ano nangyari kay Esau 'Di ba? Hinihingi niya sa kanyang ama na igawad sa kanyang pagpapalang na nauukol sa kanya bilang panganay. Pero sabi ng Biblia, ngunit ito'y itinanggi na sa kanya sapagkat hindi niya mababago ang kanyang ginawa. Regret. Hindi mo mababago ang iyong ginawa. Okay? Kapag nakatikim ka ng bagay na espiritual, wag mo nang pakawalan yun. Pakinggan nyo sa Hebrew, chapter 6. Chapter 6, verse 4. Sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob na at naging kabilang sa tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi, sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ng anak ng Diyos. Ayun. So, sabi dito, nakalasap na sila ng makalangit na kaloob. Okay? Tingnan nyo nakalasap ng makalangit na kaloob, kabilang sa tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap din sila ng kabutihan ng salita ng Diyos, nakadama ng kapangyarihan ng Diyos. Ito yung mga bagay na to na meron tayo sa ngayon. So, kung naiintindihan natin itong kahalagahan ng mga bagay nito, i-afford mo ba na i-trade ito sa isang mangkok ng pagkain kagaya ni Esau? Di ba?
Tama? Halimbawa, yung iba, yung common scenario naman, 'di ba, sa mga kabataan, yung magjojowa ng unbeliever. Pero anong iko-compromise mo? Itong mga bagay na 'to. O kaya gagawa ka ng isang kasalanan na alam mo kasalanan, pero gusto mo pa rin gawin. Gusto mo lang. Anong kino-compromise mo doon? Itong mga bagay na 'to. Salita ng Diyos, Espiritu Santo, kapangyarihan ng Diyos, at makalangit na kaloob. Okay? So, pwedeng mawala to sa atin kung hindi natin iingatan yung ating sarili as a Christian. At dyan malaking tulong na tayo ay responsible Christian. Dyan malaking tulong na tayo ay responsable sa ating pagiging Kristiyano. Alam nyo, kahit saan naman kahit hindi sa pagiging Kristiyano, when you are a responsible person, napupush mo yung sarili mo na manatili. 'Di ba? Na magstay. It helps you na maging stable sa mga decision makings, at it helps you to grow. 'Di ba? So, when you do your duty, nagiging responsable ka, candidate kang lumago. Okay? Kaya, yung obligation sa isang Kristiyano ay dapat naiintindihan niya yung scope ng kanyang responsibility. Okay? Yung lawak ng kanyang duty sa Lord. Why? Because time will come, haharap tayo sa Diyos, and we will account. Okay? I-account natin lahat ng ginagawa natin, sinabi natin, inisip natin, at ginawa natin. Ipagsusulit natin sa Diyos. Yun yung pinaghahandaan natin. That's why kailangan natin maging responsable bilang Kristiyano. Dahil kapag irresponsable tayo, nawawala sa atin yung mga bagay na tinanggap natin. So, maybe like Esau. Okay? Baka matulad tayo sa kanya. Kaya itong tinatopic natin is napakahalaga for us to understand yung scope ng ating obligation as a Christian. Ayun na nga, yung number 1 is to live by the Spirit. 'Di ba? Kung matatandaan nyo, to live by the Spirit. Okay? Sabi ng Biblia, we have no obligation in the flesh. Okay? Dahil ang obligation na natin ay nasa pagsunod na sa Espiritu. Amen? Yung pangalawa, our obligation is to love. Okay? Umibig sa iba. So, dito natakil natin ang pag-ibig, yan kasi nagpapatatag sa atin. And when we love, we have obeyed the law of Christ. Okay? Number 3, to spread the good news. Siyempre, hindi natin sinasarili ang mabuting balita. In everything we do, dapat iniisip natin, how can I share the gospel sa aking mga classmates, sa aking mga roommates, sa aking office mates. So, meron ba tayo ganon sa ating puso? Meron ba tayong ganon sa ating isip na namumblema ka? Ang problema mo, how can you share the gospel sa kanila? Okay? Ngayon, parang ang struggle lang dapat natin is makikinig kaya sila sa akin? 'Di ba? Makikinig kaya sila sa akin? But at least sa puso mo, nandun yung desire, yung passion na i-share ang gospel kahit saan ka man mapunta, kahit saan man tayo makarating. Dahil that's part of our obligation as a Christian. Okay? At yung isa, yung number 4, is to protect the true message of the gospel. Okay? So kaya kung naiintindihan natin na marami ang walang ingat, 'di ba? Marami ang walang ingat sa pagpapahayag ng salita ng Diyos at sa pakikinig ng Word of God, na kung sino lang ang mapakinggan, basta maganda sa pandinig, naniniwala na lang tayo basta-basta. No. Obligasyon natin na ingatan yung protektahan yung true message of the gospel. Okay? At least hindi sa atin magmula ang confusion ng ibang tao. At least maging blessing tayo sa mga tao for them na ma-enlighten sila through us. Okay? Ma-enlighten sila sa biblical teachings. Okay?
yung tinuro ni Christ, walang dagdag, walang kulang. I-share natin, kompleto. So, diyan naman papasok yung ating sipag naman sa pag-aaral. Okay? Kaya kapag ka tayo nakakapag-aral, mapalad tayo dahil almost every day naman nakakapag-aral tayo ng Word of God. But the question is, natatandaan nyo ba? Di ba? Natatandaan nyo ba? So, ano yung effort na ginagawa natin para ma-retain ang Word of God sa atin? Okay? Ako, practically, ang ginagawa ko, of course, take notes. Okay? Siyempre, hindi nyo naman ako makikita magte-take notes. Naka-record lang yan. Naka-record. At pagkatapos ma-record, pinapakinggan niya ng paulit-ulit. Okay? So, kasi sayang yung word lalo na kapag maganda yung narinig at talaga biblical at makakatulong sa atin. Amen? So, kaya meron tayong ginagawa. Kasi yung ating isip, alam naman natin, limitado. 'Di ba? Alam niyo yun, lagi ko kasi sinasabi na alam mo na nga sa yung sarili, slow learner ka, wala ka pang ginagawang effort. 'Di ba? Alam niyo, kung alam mo sa yung sarili, slow learner ka, idaan mo sa diskarte. Pwede naman tayo matuto kahit slow learner patas lagi ang buhay. Pero wag mo ding asahan yung mabilis ka matuto. Kasi yung overconfidence hindi rin maganda sa isang tao. Dahil akala mo, alam mo na, pero may mga nami-miss kang point dahil sobrang bilis mo gustong matuto. Okay? Maigi dahan-dahan. Okay? May blessing yung pagiging mabilis matuto. Kaya nga lang, marami ding hindi magandang, may mga disadvantage din yan. Kasi yung pagka nalaman mo yung isang bagay, parang yun na lang yun. Parang yun na lang yun. Yan yung problema sa mga, ang bilis ng utak. Yung mabilis matuto, yung pagka may nalaman, parang yun na lang lahat. 'Di ba? Kung minsan ang tukso sa kanila is ayaw na nilang makinig sa iba or hindi na sila nagdadagdag ng knowledge dahil kala nila yun na yun, buo na yung kanilang knowledge. Okay? So, hindi naman tayo omniscient. Okay? Alam niyo ba yun? We are not all-knowing. Okay? Si Lord lang yun. Title ni Lord yun omniscient. Okay? So, next time pag-aralan natin yan. So, now, dito na tayo sa panglima. Panglima. So, ilan tong natitira? Di ba sabi ko, 7 ito? So, meron pang 3. So, dito na tayo mag-focus ngayon. 3. Panglima. Our obligation as a Christian, number 5, is to serve God. Obligasyon ho natin to as a Christian. Okay? So, piniprepare tayo ng Panginoon para tayo ay makapaglingkod sa Kanya. Let us read Hebrew chapter 9, verse 14. Higit na magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu. Inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi, sa mga gawang walang kabuluhan, upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Ayun. So, pansinin nyo, pagdating sa dulo, His blood will purify our conscience from useless rituals. So, meaning, lilinisin tayo ng Diyos through His blood. Okay? Nililinis niya tayo. For what reason? For what reason nalilinisin ka? Okay? So, ang common na alam natin, syempre dahil makasalanan tayo Nagkakasala tayo So, that's true. Pero nasa yung sense of direction doon. What I mean is, when you are purified, what's next? Okay? Hindi tayo pinurify for nothing. Hindi ka pinatawad for nothing. Tapos wala nang gagawin. No. You are purified to serve God. Para yung purification na alam natin,
magkaroon na this time ng sense of purpose, sense of direction. Bakit ipopurify ng Diyos ang tao? Okay? Pinupurify niya ang tao para makapaglingkod ang tao sa Kanya. Dahil kung ang tao ay hindi malinis, hindi siya purified, hindi siya maaaring makapaglingkod sa Diyos. Pwedeng naglilingkod lang siya sa mga religious organizations or yung culture ba. Parang ganun na lang. Kasi pwede naman yun, ang tao nagpapakahirap sa paglilingkod sa Diyos, pero hindi naman tinatanggap ng Diyos yung paglilingkod. Di ba merong ganon? Maraming tao naglilingkod sa Diyos pero hindi naman katanggap-tanggap sa Kanya kasi mali yung kanilang batayan ng paglilingkod. Basahin natin yon sa Roma, tama ba yan? Sa Roma chapter 10 verse 2. Ayan, Romans chapter 10 verse 2. Ang paglilingkod kasi sa Diyos, kung magpapakapagod ka lang din, sa tamang batayan na sana para hindi useless, hindi mawalan ng kabuluhan yung ating pagpapakapagod. Sige. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Yon. Sabi ni Pablo, saksi ako. Nakakakita din naman tayo nito. Mga saksi, di ba, nagaganong-ganon pa yon. Susugatan ng sarili. Yung iba, nagpapakapagod, di ba? Kung iisipin mo, kung if you're going to see the positive side, yung dedication matindi. Na dapat nasa atin din. Minsan tayo yung nasa tama, pero wala sa atin yung dedication sa paglilingkod sa Lord. Makikita mo pa sa mga taong gumagawa ng mali. Yung maling batayan ng paglilingkod. Bakit sila pa yung mas dedicated? Pero kung sino pa yung nasa tama, na pinurify ni Lord through Jesus Christ, bakit sila pa yung hindi mo makikitaan ng pagiging dedicated? 'Di ba? Yung pagiging devoted sa paglilingkod sa Lord. So, yan yung question Why? 'Di ba? Bakit kung sino pa yung nasa gospel, sino pa yung nasa tama, sino pa yung nakakaalam ng tama at alam yung kapamaraanan ng Diyos, sila pa yung walang dedikasyon sa paglilingkod sa Diyos. Pero kung sino pa yung nasa mali yung batayan, masasabi nga natin kung anong mali. But one thing na ma-appreciate mo sa kanila is yung dedication. At hindi natin maitatanggi yun. Diba? Kahit matapakan ka sa mukha makahawak ka lang, makahipo ka lang ng hinihipo nila dahil sa kanilang paniniwala, talagang go lang. Diba? Go lang. Pero mali yun. Pero bakit ganun sila? Handang mamatay sa kanilang paniniwala. 'Di ba? So, 'yun siguro pag-isipan natin Kung sino pa yung mga taong nasa mali, sila pa yung dedicated sa kanilang ginagawa. Pero kung sino pa yung mga tao na nasa tama, sila pa yung makikitaan mo na parang hindi ganun ka dedicated sa kanilang ginagawa na paglilingkod sa Lord. Anyway, useless ang mga ganyang paglilingkod. Kung ang paglilingkod natin ay hindi tama o hindi batay sa tamang kaalaman, so useless yon at hindi yung katanggap-tanggap sa Diyos dahil matindi ang requirements ng Diyos para ka maging lingkod niya. Okay? So, if we are going to parang compare yung requirements sa Old Testament, 3 bagay: purification, commitment, and set apart. Yan yung 3 bagay na yan. Purification, so proseso ng paglilinis. Commitment, meron kang ipipledge dito sa harap ng mga tao. Ganun nung Old Testament. At tsaka ka palang isa-set apart ng Lord. Ibig sabihin ng set apart, ito, literal na set apart Kung alam niyo yung mga monghe mga monk, di ba? Yung isa-set apart nila yung kanilang sarili sa titira doon sa bundok. At dapat wala silang connection sa kahit sinong tao, sila lang. 'Di ba? So, 'yun masasabi mo, set apart din 'yun, talagang isolation. Dito, isolation din. Isolation din kung matatawag natin. Bakit? Kung sino yung sinet apart ng Lord, halimbawa, isinet apart niya si Steph, aalis ka sa iyong family. Pupunta ka sa lugar na dadalhin ng Diyos, doon ka na hanggang mamatay ka na.
Ganun ang set apart sa Old Testament. Okay? Ganun yun. At strict din si Lord pagdating sa age. Okay? Yung age na paglilingkod sa Panginoon, according sa Numbers chapter 8, verse 23 o 24, ganito ang magiging tuntunin tungkol sa mga Levita. Mula sa edad na 25, tutulong sila sa gawain sa loob ng toldang tipanan. So yung 25 years old, yun lang yung pwede. Ilan taon ka na? Hindi pa pwede. Umuwi ka na muna. Yung 25 pataas lang ho yung pwede. Sila lang yung magda-drum, sila lang yung magbe-bass, yung kakanta, yung mag-aano, yung 24 pababa, wait muna. Yan, wait muna. 'Di ba? Pero inaalaw natin ngayon. Pero nung Old Testament, utos ni Moses, utos ng Diyos sa pamamagitan ni Moses is 25 years old. Okay? At meron tong retirement. Meron silang retirement. Sa verse 25, pagdating nila sa ng 50 taon, pagpapahingahin na sila sa ganoong gawain. So see, may requirement sa edad, yung age of youth hanggang sa talagang pagtanda. Ngayon, pagka matanda ka na, maaari ka pa rin naman tumulong sa loob. So yan, siyempre expert ka na sa gawain, ikaw na yung mag-guide doon sa mga nasa loob. Counselor ba? Advisor. Kasi matanda ka na hindi mo na kaya yung dati. Kino-consider yun ng Lord. Kahit mukhang kaya mo pa, kaya nga lang, i-restrict ka na ng edad. Okay? Kahit love mo yung ginagawa mo, iba naman ang gagawa dyan, based on age. Okay? Ikaw, patulong-tulong na lang. Pero ikaw pa yung bibida-bida ron, hindi na ikaw yung magpipreach, iba na. Papayuhan mo lang yung magpipreach. Pag magpipreach ka ganito, huwag mong itatali yung mic. Gano'n. Nalala ko tuloy pagka nagsasalita, tinatali yung mic, ginaganon. Nalala niyo yun? Kilala pa ni Steph. So yun. Ibig lang sabihin, matindi ang requirements ng Panginoon. So punta tayo sa purification. Okay? So, dito sa number 5, tatlo yung points natin, under sa serving God, okay? For us na maging able tayo na makasunod sa Diyos. So, sinasabi ko ito dahil ito din naman ay ginawa sa atin sa New Testament. Okay? So, number 1 is purification. Numbers chapter 8, verse 2. Sabihin mo kay Aaron na pagkasindi ng 7 ilaw, iaayos niya ang mga ito sa ibabaw ng patungan upang magliwanag sa paligid nito. Sa 7. Wisikan mo sila ng tubig na panlinis ng kasalanan. Paahitan ang buo nilang katawan at palabhan ang kanilang kasuotan. Ayun. So, sabi yung wisikan, tapos may lalaban, at aahitan yung buong katawan. So, bawal yung may balahibo. Bawal yung mabalahibo. Aahitan ka pa, So, yung dito, di ba may mga lalaki hanggang dibdib merong balahibo. Yung buhok nandito, wala dito. Andito. Basta meron ganun mga lalaki na grabe yung balbas o yung basta malaisaw ang dating doon. So yun, inaano yun, iaahit yun. Yun. So anyway, that's part of purification. Okay? So usually, ang purification na sinasabi sa verse 7 is yung i-sprinkle ka ng tubig o wiwisikan ka ng tubig. Yung tubig na yon galing yun sa brazen laver o yung gintong planggana. Yung gintong planggana yon,
may ginto, may tanso. Pagpasok mo sa toldang tipanan o temple, yan. So, mamimit mo 'yon o makikita mo yung planggana na 'yon. May tubig 'yon at lahat ng maglilingkod sa Lord, lahat ng may gagawin sa loob ng templo, dadaan mo na doon sa tubig. Wiwisikan sila ng punong pare. Bawal silang magsimula ng paglilingkod kung wala yung pagwiwisik. Okay? Kung wala yung pagwiwisik. Kaya, yun yung number 1. Okay? Pangalawang ginagawa na part ng purification. So yung una, yung sprinkle, no? For purification purpose. From the word itself, yun talagang ipupurify ka, dilinisin ka. Okay? Maliligo ka doon. Okay? Hindi naman porket wisik lang yung basta-basta. May gagawin pa sila noon. Lalaban nila yung damit nila. Kailangan nilang laban yon. At maliligo sila at mag-aahit sila. So, part ng purification. Okay? Yung isang ginagawa nila sa verse 8 tsaka sa verse 12. Pagkatapos, pagdalhin mo sila ng 2 batang toro. Ang isa'y ihahandog na kasama ng handog na pagkaing butil at ang isa'y handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Pagkatapos, ipapatong ng mga Levita ang kanilang kamay sa ulo ng mga toro. Ang isa'y handog para sa kapatawaran ng kasalanan at ang isa'y handog na susunugin upang sila'y matubos sa kanilang mga kasalanan. Ayun, so meron ng involved na toro. Okay? Alam niyo, nakakita na ba kayo ng toro? Yan. Yung nanunuhog, 'di ba? Yung nanunuhog. May nanunuhog ba rito? May lahi 'yun. May lahing toro 'yun. Okay? Okay? So, anyway, anong gagawin? Papatungan ng mga Levita. Halimbawa, ikaw ay 25 years old na. So, dadaan ka na sa proseso ng purification. Una, gagawin sa'yo, i-sprinkle ka ng tubig. Tapos, dapat may baong ka rin. Meron kang dalang toro. Di ba? Bakit? Papatungan mo yun ng kamay mo. Okay? Hindi naman siguro manunuhog yun, di ba? Ewan ko. Bakit toro yung pinili? Tanong ko rin yun eh. Paano kung magwala yun dun sa loob, manuhog, no? Pero, ang idea, ganito. Ipapatong nila yung kanilang kamay upang yung kasalanan ng Levita na maglilingkod sa Diyos malipat, matransfer doon sa toro. At yung toro na yon, tsaka palang papatayin. Okay? Same thing na nangyari kay Jesus. Di ba si Jesus, bago siya mamatay, nakapako na siya sa krus, no? Pansinin nyo, bago siya mamatay, sinabi niya, Eli, Eli, sabachthani. Di ba? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yung moment na yon, na i-transfer sa kanya yung kasalanan ng sangkatauhan. And then, what happened? He died on the cross. Okay? Ganun yung nangyayari, okay, sa torong ito, na sumisimbolo yung kay Jesus Christ. Sumisimbolo din yung kay Jesus Christ. Okay? Nung na-transfer na yung kasalanan sa toro, tsaka pa lang siya kakatayin para mamatay. Okay? Ganon din nangyari kay Jesus. The moment na sinabi ni Christ na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? That's the moment na na-transfer na sa kanya yung kasalanan ng sangkatauhan, na para bang karapat-dapat siyang hatulan dahil nasa kanya na yung kasalanan. That time, namatay na siya. Nalagutan na siya ng hininga. Okay? Huli niyang sinabi, I leave my spirit to you. Diba sabi niya, ang spirito ko ay sa'yo na. So, anyway, sinasabi lang dyan, yan yung ritual ng pagtatransfer ng kasalanan sa toro. It talks about forgiveness. Para mapatawad ka ng Diyos, dapat ma-redeem ka sa mga kasalanan mo. Okay? Merong dapat mamatay. Siyempre, hindi ikaw yun. May mamamatay on your behalf. Why? Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, kaya kailangan talaga merong mamatay. Ginagawa yan Old Testament pa lang. Law kasi yan talaga ng Diyos. Ang kasalanan
kabayaran talaga ng kasalanan is kamatayan para mapatawad ka ng Diyos. Pero kung ikaw yung papatayin, paano ka pa nang magsisisi? 'Di ba? Kaya yung mga hayop, mga toro, mga tupa, kambing, kalapati, yan, sila yung nagiging paraan ng Diyos para i-transfer sa kanila yung kasalanan nung mga tao at nung mga Levita para mapatawad sila ng Diyos. Kaya lang, mamamatay yung hayop. Kailangan ng patayin yun. Kaya nga, kung papansinin nyo yung buong proseso, tinatransfer muna ang kasalanan bago patayin ng isang hayop. Tinatransfer muna. Hindi yung pinatay tapos sasabihin na sa kanya yung kasalanan ko. No, itatransfer muna. Ipagpipray pa yun nila Aaron, ipagpipray pa yan ng taong bayan. Okay? Kasi, may witness yun eh. Ang witness nun, buong Israel ang witness nun. Buong Israel. Okay? So, yan. So, pansinin nyo, purification at yung forgiveness. Okay? So, i-compare natin yan dito sa 1 John chapter 1 verse 9. 1 John chapter 1 verse 9. Subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ayun. Dalawang bagay ang mangyayari sa atin. Okay? Lilinisin at patatawarin. So, di ba parehas? Sa Israel, noong Old Testament, para ka malinis, i-sprinkle ka ng tubig, wiwisikan ka ng tubig. Para ka mapatawad, kailangan ma-transfer yung kasalanan mo sa toro at papatayin yung toro. In that way, papatawarin ka na ng Diyos. Kasi nga, yung kasalanan na ilipat na eh. Okay? Pagdating sa 1 John chapter 1 verse 9, sabi ng Biblia, tapat siya na tayo ay lilinisin, sprinkle, papatawarin, transfer ng sin doon sa isang papatayin. Imbis na ikaw, siya na lang. That's forgiveness. So, hindi lang pagpapatawad ang ginagawa sa atin ng Diyos. The whole process ng forgiveness, para ma-earn mo yung forgiveness, is dalawa. Kailangan mo ng tubig at kailangan mo ng toro. Pero siyempre, nasa New Testament tayo. Ano lang kailangan? Confession. Confession. Kay Christ. So that's enough. Pero yung benefit sa Old Testament, yung water at yung toro, yung tubig at yung toro, same benefit na makukuha mo. Lilinisin ka rin at patatawarin. Bakit? The moment na kinonfess mo yung iyong kasalanan sa Diyos, that's the moment na yung kasalanan mo matatransfer kay Christ. Okay? At yung sin na yun, pinagbayaran niya na yun sa cross. Amen? Kaya tayo, maituturing talaga tayo ng Diyos na malinis at taong walang kasalanan. Diba? Nabanggit ko kanina yung omniscient. Ibig sabihin kasi ng omniscient, ang Diyos, alam niya lahat ng bagay. He knows everything. But in spite na alam niya ang lahat ng bagay, His promise is, He will forget all of our sin. Ibabaon niya sa limot. Diba? Alam niya yung lahat ng ating mga kalokohan sa buhay, but once you confess your sin, ibabaon niya sa limot. Hindi na niya aalalahanin pa. Hebrew chapter 10, verse 7. 10:17 pala. Pagkatapos ay sinabi niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan. Ayun. So, yun yung sabi ng Lord, no? Kalilimutan ko na ang kanilang kasalanan at kasamaan. Okay? Sa kabila nun na siya ay Diyos na hindi nakakalimot. Okay? Pero sa kanyang kapangyarihan, kaya niyang limutin lahat ng ating mga kasalanan. Okay? So, kaya tayo, hindi na kailangan ng plangganang ginto o na magdala ng toro. Si Christ lang sapat na. Okay? But the point is, kailangan natin pagdaanan talaga to. You need to be purified at kailangan maranasan mo din yung forgiveness
Kailangan pagka maglilingkod ka sa Lord, alisin talaga yung kasalanan. Kailangan yun. Alisin yung kasalanan pagka maglilingkod tayo sa Diyos. Ano pa? Okay? So, itong purification is more on forgiveness. Okay? Pangalawa is commitment. Okay? Papaano pinipledge ng mga Levita ang kanilang commitment nung araw? Okay? Basahin naman natin yung Numbers 8, verse 9 hanggang, ano yun? Hanggang 11. Simulan ko po sa Ah? or 9 hanggang 11. Dalhin mo ang mga Levita sa harap ng tolbang tipanan at iharap mo sa sambayan ng Israel samantalang inihaharap mo sila kay Yahweh. Ipapatong naman ng mga Israelita ang kanilang mga kamay sa ulo ng mga Levita. Ang mga ito'y inaalay ni Aaron kay Yahweh bilang matatanging handog ng bayang Israel para maglingkod sa akin. Ayun. So, yung commitment naman, okay, papatungan sila ng kamay ni Aaron at ng mga Israel at ipipledge nila sa Lord ang buhay ng mga taong ito. Yan. Kagaya ng ginawa natin, di ba? Yung mga leaders natin, pinatungan kayo ng kamay, okay? Siyempre, dalawa lang yung aking kamay. Yung pagpapatong, not necessarily na ipapatong talaga sa ulo. Okay? Kasi maraming mga Levita yan eh. Isa lang naman ang mananalangin, si Aaron. 'Di ba? So, kumbaga nililihan sila. Ibig sabihin, sa ganung paraan, pinipledge nila yung kanilang commitment. Okay? At yung mga leaders, ipagpe-pray sila sa kanilang pagko-commit. Okay? So, in that way, tinatanggap nila yung kanilang duty. Tinatanggap nila yung kanilang responsibility. Okay? Kasi nagpa-pray sila eh. Ngayon, ano naman ang relevant yan sa New Testament? 1 Timothy chapter 4, verse 14. Huwag mong pabayaan ang kalooban na ibinigay sa iyo ng magsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo ng mga matatandang pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. Ayun. Sabi dito, sinasabi ni Pablo kay Timothy, huwag mong kalimutan yung sinabi ng mga propeta nung pinatungan kanila ng kamay at nung pinanalangin ka ng mga matatanda ng iglesia. Okay? So, do not forget, anong sinasabi ni Paul kay Timothy? Huwag mong sukuan yung iyong commitment. Huwag mong sukuan ang iyong duty. Alalahanin mo yung panahon na pinanalangin ka ng mga elders, ng mga leaders, para maglingkod ka sa Diyos. Do not forget. Okay? Kailangan tapusin natin ang ating sinimulan. Amen? Kinumit na natin ito kay Lord, tapusin na natin. Ano man yung maranasan natin along the way sa pagsaserve natin kay Lord. Amen? Marami naman talaga tayo pwedeng maranasan eh. Isa sa mga pwede nating maranasan, yung kawalang gana eh. Kahit naman wala kang gana, pwede mo pa rin gawin. Bakit? Commitment mo yan eh. Kapag nag-commit ka kay Lord, panindigan mo. Kapag sinabi mo kay Lord na gagawin mo, gawin mo talaga. Hindi na mahalaga dyan, hindi na dyan usapin yung nararamdaman o issue. Ikaw na yan. Panindigan mo na. Okay? So, Diyos na kasi ang kausap natin dyan eh. Amen? So, yung commitment. Kaya, sabi ni Pablo kay Timothy sa 1 Timothy chapter 5, verse 22, huwag natin basta-basta ipapatong ang ating kamay sa kung kani-kanino na gusto natin sila makita maglingkod kay Lord. Hindi ganon. Maraming konsiderasyon yan. Itetest pa nga yan sila, sabi ng Biblia eh. Anyway, basahin muna natin yung 1 Timothy chapter 5, 22. Huwag mong ipapatong agad ang iyong kamay sa sino man upang bigyan ito ng kapangyarihang mamahala. Ingatan mong huwag kang masangkot sa kasalanan ng iba, manatili kang walang dungis. Ayon.
kailangan wag natin, tayo ng mga leaders, wag natin basta-basta ipatong ang ating kamay sa kung kani-kaninong mga tao na gustong maglingkod kay Lord. Hindi sapat na gusto lang nila. Hindi sapat na gusto lang natin yung isang ministry na gusto natin sa loob ng iglesia. Hindi sapat yung gusto lang. Okay? Malaking factor yun na gusto mo. Salamat sa Diyos, may kagustuhan ka na maglingkod o gumawa, tumulong sa loob ng templo. Pero may instruction sa Biblia, sabi nga ng 1 Timothy chapter 3 verse 10, kailangang subukin muna sila. At kung mapatunayang sila'y karapat-dapat, saka sila gawing mga tagapaglingkod. Tsaka mo pa lang sila patungan ng kamay. Tsaka pa lang natin sila papatungan ng kamay. Maaari, pagmimitingan pa natin yan. Diba? Time will come, darating tayo sa ganyan. There must be a standard sa mga church worker. Okay? Hindi pwedeng wala. Amen? So, kailangan natin gawin to dahil ang pinaglilingkuran natin, hindi lang naman tao eh. Ang pinaglilingkuran natin yung Diyos. Dito, kahit na maliit lang to, ang pinaglilingkuran natin dito, ang Diyos na. 'Di ba? So kailangan dito yung strictly ma-obey natin yung tawag doon, yung mga requirements dapat ma-meet natin. Dapat ma-meet natin. Amen. Kahit sobrang dedicated natin, pero kung hindi naman natin na-meet yung mga requirements, amen? May mga requirements kasi yan eh. Ayan. Halimbawa kung babasahin natin yung 1 Timothy chapter 3, no? Verse 8. Ang mga tagapaglingkod naman ay dapat maging kagalang-galang. Tapat mangusap, hindi lasenggo, hindi sakim sa salapi. Kailangan sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinapahayag at may malinis na budhi. So, kinakailangan subukin muna sila. Okay? Kailangan mapatunayang sila'y karapat-dapat. Yan. At dapat maayos yung kanilang relasyon sa loob especially sa loob ng tahanan. Dapat maayos. Sabi ng verse 11, gayon din naman ang kanilang mga asawa ay dapat maging kagalang-galang, hindi mapanirang puri, mapagtimpi at tapat sa lahat ng bagay. Ang mga tagapaglingkod sa iglesia ay dapat isa lamang ang asawa at maayos mga siwa ng kanyang anak at sambayanan. Ang mga tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay magkakamit ng paggalang ng mga tao at magkakaroon ng malaking tiwala dahil sa pananampalataya nila kay Kristo. Okay? Alam niyo, ang pinakamahigpit na requirements is yung respect sa loob at labas ng bahay. You must be a respectable person. You must have this reputation. Okay? Dapat hindi tayo mahilig sa away. If you are going to think yung paano ka maging respectable person, how? Paano ka ba makipagkapwa-tao? O pagka wala ka sa hulog, paano ka kumilos? Do you earn respect? O baka nagdedemand ka lang ng respect? Diba? Alam nyo, we must respect each other. Okay? Dinedemand din ang respect, in-earn. Pero wag mong ipagdamot yung respeto sa taong hindi karapat-dapat ng respeto. Respeto mo siya. Pero ikaw na tao, ikaw as a person, i-earn mo yung respect ng ibang tao. Bakit? Tagapaglingkod ka kasi ni Lord. Kung hindi ka kayang irespeto ng tao, hindi ka kayang higalang ng ibang tao, paano ka magiging effective worker ni Christ? Importante yan. Standard. Amen? So kaya, para maging karespeto tayo, dapat kumilos tayo na talaga tayo ay karespeto. Diba? So, kung may salamin lang sana tingnan natin sarili natin. Ako ba'y karespeto-respetong tao? Nirerespeto ba ako? Ng pamilya ko? Ng kapitbahay ko? Ng kaibigan ko? Diba? Alam nyo, lagi matitest kung karespeto ka.
'Di ba? Kung galit ka, wala ka sa mood, bad trip ka, marami kang problema, diyan nasusubok 'yan eh. Paano ka kumilos sa harap ng ibang tao? 'Di ba? So, magiging problema sa isang Kristiyano yung hindi siya karespe-respeto. Ang problema lang, the more na kiniklaim mo na servant ka ni Christ, pero hindi ka kayang respect ng tao, hindi sila bibilib sa'yo. Sa iyong sinasabi. Kahit na makita ka pa nilang masipag sa loob ng church, makita pa nila tayong masipag sa loob ng church, kung hindi naman nila tayo kayang i-respect, everything we do kahit na tama, pwedeng maging useless, pwedeng maging in vain sa kanilang paningin. Kung minsan sinasabi natin na, di ganyan talaga yung tao, tingnan din natin yung isang side. Maybe, kaya hindi tayo effective dahil hindi nila tayo kayang i-respect. Ito bang GTF, karespe-respeto? Paano ka kumilos? Paano ka magbitaw ng jokes pag nasa labas ka? Are you a respectable person? 'Di ba? Sa atin lang. Karespe-respeto ka ba? I-build mo yung sarili mo bilang isang taong respectable person. Para kahit saan ka pumunta, 'di ba? Wala naman yan sa pagiging Kristiyano o sa hindi Kristiyano. Meron din masamang tao pero irespeto mo siya dahil magaling siyang makisama. Very professional. Hindi niya dinadala yung kanyang problema sa business, sa work. Okay? Yung problema niya yun, siya lang damay doon. Yung ganun tao, karespe-respeto yun. 'Di ba? Hindi mo idadama yung mga relasyon mo sa labas. 'Di ba? Sa'yo lang yon. Pero naalala ko tuloy na naman yung isang reporter, yung na-late siya, sabi niya, pasensya na late ako. Namatay kasi yung asawa ko eh. Pero sige, simulan na natin yung ating trabaho. Pumasok pa rin siya. Spokesperson siya ng gobyerno. Pumasok pa rin siya. Nabago tuloy yung tanong ng mga tao. Ano po kinamatay ng asawa niyo? Kinakamusta tuloy siya. Sabi niya, ganto-ganto ganyan. Sinagot naman niya, pero 2 hanggang 3 tanong sabi niya, no more question regarding my wife, sabi niya. Tanong lang kayo tungkol sa government. Kung wala na kayong tanong, alis na ako. Na-earn niya yung respect. Hindi niya dinala yung kanyang problem sa kanyang workplace. So, na-handle niya yung kanyang, ibig ko na sabihin, pwede pala yun kahit malaki problema mo, pero hindi apektado trabaho mo. Hindi apektado ministry mo. Hindi apektado yung pakikipagkapwa mo tao. Pwede naman pala yun. Siguro, i-train natin ang ating sarili sa ganon. Hindi mawawala ang problema. Huwag nating hayaan na yung mood natin, kinokontrol tayo. Kontrolin mo yung mood. Okay? Halimbawa, lagi ko nga sinasabi, minsan tatayo ka rito, nag-aaway kami, kung iintindihin mo yun, mawawala ka sa forma eh. Mawawala ka sa forma eh. Yung problema namin, hindi na sana kayo idadamay. Yan lagi yung mga bagay na pinapag-usapan namin. Hindi mawawala yan. Pero, sa'yo yun. Okay? So the point is, mahalaga lang talaga na tayo ay nare-respect ng ibang tao. Kung wala yan, pangit man tingnan, pero walang bibilib sa atin as a church. Tandaan nyo, kung kilala tayong taga-GTF, isa lang sa atin ang parang ma-off o ma-offend yung isang tao sa isang miyembro rito, offend na yan sa ating lahat. Ganun naman ang tao. Di ba? So, don't just think about yourself. Isipin nyo rin yung church. Isipin nyo rin yung pangalan ng Diyos na nasa sa inyo. Isipin nyo rin yung salitang Kristiyano. Okay? So, para ma-work out natin, okay, na tayo ay marespeto ng ibang mga tao. Since yan ay parte ng pagiging lingkod o maging maging qualify ka na maging lingkod ng Diyos. Yung pagiging respectable person. So, that's commitment.
So, yan. Okay? So, i-pledge natin yung ating commitment. Pinag-pray tayo, sabi ng Bible, do not forget yung panahon na pinanalangin ka ng yung mga elders. So, kasi may tendency that time si Timothy na gusto na rin niyang itigil yung kanyang ministry. At kung itatanong natin, bakit? Dahil sa mga paninira sa kanya, dahil dinidespise yung kanyang youth. Kaya sabi din ni Paul, huwag kang papayag na i-despise nila yung pagiging kabataan mo porket kabataan ka. Kwalipikado ka naman na maging lingkod ni Lord. 'Di ba? At hindi lang 'yon, maraming paninira kay Timothy at merong pang mga elders na matatanda na gusto siyang palitan as a young pastor. Kasi nga, ang tingin sa kanya is kabataan lang. Siya yung hinapoint ni Paul. Hindi naman yung elders yung matanda. Ang hinapoint ni Paul is si Timothy, isang youth that time. Okay? Pero dumaan din si Timothy sa yung hindi rin maganda yung kanyang ministry. Dahil yung mga tao ayaw sa kanya. Dahil sa kanyang pagiging kabataan. So na-struggle siya sa kanyang ministry. Okay? Kaya yung 2 Timothy is sulat ni Paul sa kanya to encourage him na magtuloy ka lang. Okay? Dahil bumaba din yung faith ni Timothy. Gusto na nga niya tumigil Kaya yung chapter 1 pa lang ng Timothy, mararamdaman niyo yung puso ni Paul The way niya i-encourage si Timothy. Sabi niya, alam mo Timothy, naalala ko yung lola mo, yung nanay mo. Yung kanilang pananampalataya, matindi. Huwag mong kalimutan yun. Sabi niya. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. Huwag ka matakot. Sabi niya kay Timothy, tuloy mo lang. Yung niligtas tayo ng Diyos, sabi niya dun sa talata sa chapter 1, sabi niya, niligtas tayo ng Diyos upang gawin yung ating ministry. Ibig sabihin, yung context ng chapter 1, 2 Timothy chapter 1 is pag-encourage ni Paul kay Timothy na magpatuloy kahit mahirap. Kahit yung faith mo parang gaganong-gano na. Sabi niya, tayo ka lang, iarangkada mo ulit. Kumbaga sa salita natin no. Arangkada mo ulit. Huwag mo ngayaan mag-dying. Ikaw pa naman ang leader diyan tapos nanghihina ka. 'Di ba? Kaya pagka nasa leadership ka tapos ikaw yung manghina, maraming madadamay. 'Di ba? Tayo, meron man tayong ganon. Okay? Siguro, hindi nyo lang nahahalata sa amin, pero marami din. Marami din factor na mag-isip ka na, tutuloy pa ba natin to? Diba? Marami din. Okay? Kung usapang iglesia lang halimbawa yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 9, tama. Yung sa 2 Corinthians chapter 9, hindi pala. 11 pala, 11. Verse 21 yata yun. Nakakahiyaman ay aaminin kong hindi namin kayang gawin iyan. Kung may nangahas Hindi, mali. 29 pala, 29. Simulan mo sa 28 hanggang 29. Bukod sa lahat ng ito ay araw-araw kong pinapasa ng mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia. Kapag may nangihina, nangihina rin ako. At kapag may nauhulog sa pagkakasala, labis ko itong ikinagagalit. Ayan, tingnan nyo, no? Ito yung ni Paul, yung kanyang sentimento. Sabi niya, marami akong iniisip, marami akong inaalala. Kung sa iglesia lang, sapat na Kaso hindi lang naman iglesia yung kanyang inaalala Marami. Yung buhay niya, tinitreaten siya Ilang beses siyang nabibingit sa kamatayan. Pero sabi niya, mas inaalala pa rin niya yung iglesia. Sabi niya, kung may nangihina, pati ako nangihina, nadadamay ako sa panghihina niyo. Sabi niya, nadadamay ako sa panghihina niyo. Tapos kapag kami nagkakasala sa inyo, lubos akong nagagalit, sabi niya. Kinakagalit niya yung mga kasalanan ginagawa ng mga miyembro. Pero hindi naman yung galit na ganyan ka pala, umalis ka na rito. Hindi ganon. Dinidil yung kasalanan, tinutulungan niya yung mga miyembro. Lagi yun nasa isip niya. 'Di ba naalala niyo, sabi na ang Bible,
yung mga namumuno sa inyo, wag nyo silang dulutan ng hirap ng kalooban. Ano ba yung hirap ng kalooban na pwedeng danasin ng isang leader? Ito yun. Yung sinasabi rito. Okay? Yung may nanghihina at may nagkakasala. Panghihina at pagkakasala. 'Di ba? Dati nakikita mo yung tao pagkasipag-sipag, suddenly biglang naglalaylo. 'Di ba? Ikaw mag-iisip ka, ano kaya nangyari sa kanya? 'Di ba? Pero syempre, hindi naman matatapos dun sa kakaisip lang eh. Syempre, kakamustahin mo yung tao, encourage mo siya. Amen. So yung tulungan talaga, ikaw naman na nanghihina, ihano mo din yung sarili mo na pilitin mo. Pilitin mo rin, 'di ba? Simulan mo sa pagkikinig ng salita ng Diyos, pagdadalo sa gawain, at pag-i-involve sa nakalimutan mong duty. Yan, pag-i-involve sa sa obligasyon na tinanggap natin as a Christian. Okay? So yan. Pangatlo, naku, nagtagal na tayo dito. Pangatlo, nasa panglima pa lang tayo ano yun? To serve God. Yung pangatlo, set apart for God's service. Yan. So, sa Numbers chapter 8 pa rin, verse 13 hanggang 14. Ilaan mo ang mga Levita sa akin bilang natatanging handog, at ilagay mo sila sa ilalim ng pamamahala ni Aaron at ng mga anak niya. Ganyan mo sila ibukod mula sa sambahayang Israel, at sila'y magiging akin. Ayun, sabi ng Biblia, no? Ganito yung kaninang sinasabi ko, kapag sinabing set apart, sa kanila, literal talagang set apart. Ibubukod yung mga Levita. Hindi na sila titira sa kanilang bahay. Titira na sila sa loob ng templo. So doon, meron silang room, meron silang kwarto para sa kanila. Doon na sila mabubuhay talaga. As long as nagsiserve sila kay Lord, namimit nila yung qualification, at hindi pa naman sila nire-reject as servant sa loob ng templo dahil nga namimit nila yung requirements, doon sila titira. Doon sila kakain. Ang templo bahala sa kanila. Parang ganon. Kaya nga may utos sa pag-iikapo para may pagkain sila sa loob. Okay? Ayun naman ang layunin nun. Ngayon, sa atin, sabi ng Biblia, paano yung pagiging set apart sa atin? How can we set apart for God's service? 1 Corinthians chapter 6, verse 19 hanggang 20. Ito yung set apart sa atin. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Ayun. So, ang sabi ng Bible, hindi na natin pag-aari ang ating katawan. Kaya gamitin natin ang ating kawan for God's glory. Ang sabi. Ganun naman ang set apart sa atin. Not necessary, alis ka sa family mo, tas tira ka dyan sa church. Ano man kakainin natin dito? So, at least hindi na ganun. Pero, ang set apart sa atin is yung talagang fully devoted mo yung katawan mo. Yung iyong katawan para sa Diyos. Amen? Hindi na yan para sa iyong sariling personal. When you are a Christian, okay, yung banal na spirito nananahan sa iyong katawan. Nagiging templo ka ng Espiritu Santo ng Diyos. Kung ano yung i-lead sa atin ng banal na spirito, dun tayo. Mas pipiliin natin kung ano yung pinapagawa sa atin ng Diyos. At we are willing to cancel every commitment na nasa mundo. Mabigyan daan lang natin yung sa Diyos. Amen? Ganon yung ating level of commitments. Dapat. Sana. Okay? Na, hindi tayo naghihigpit. Halimbawa, may sasabihin na hindi mo na gagawin to, okay lang naman sa atin. But if you understand na hindi ka na sa iyong sarili, hindi ka na kailangan sabihan na unahin mo to. Alam mo na yon. Tama? Alam mo na yon.
Dati, naalala ko, yung pagka meron kang pupuntahan, di ako makaalis. Kasi nandun ka sa gawain eh. Tatapusin mo talaga. Kahit importante yung pupuntahan ko. Eh, sinasabi sa Bible din kasi yun eh. Gusto mo maglingkod sa Diyos, pero paalis-alis ka, pawala-wala ka. Eh, anong sabi ng Biblia? Ano sabi na, ang nag-aararong, ano yun? Yung, yung palingon-lingon. Ayan. May stiff neck daw. May stiff neck nga eh. Paano lilingon? Eh, hindi daw karapat-dapat sa kaharian ng langit. Tama? Alam ko, nasa Luke 18 yun eh. Nasa Luke 18 yata. Yung nasa dulong-dulong verse, yung dulong-dulong talata ng Luke 18. Yan. 'Di ba? Tatlo 'yon. Mali ba? Mali. O kung hindi, chapter 8. So, anyway, tatlo kasi 'yon. 'Di ba sabi nung isa, Panginoon, susunod po ako sa inyo. Sabi ni Kristo, may lunggaang asong gubat, may pugad yung ibon. Pero yung anak ng tao, wala man lang mapagpahinga ng kanyang leeg. Ibig sabihin, kung talagang desidido ka sumunod sa Diyos, expect mo, mawawalan ka rin ng unan. 9? Sa Luke 9. Luke 9. Ayan. Nasa Luke chapter 9 pala. Okay? So, ibig sabihin ni Jesus, kung talagang gusto mo, kasi sabi mo eh, siya may sabi niya, Lord, I will follow you. Sabi ni Christ, binigay sa kanya yung parang posible niyang daanan. 'Di ba? Ano 'yon? Mawawala sa iyo yung comfort zone mo. Ganun ang pagsunod kay Lord. Mawawala sa iyo yung comfort zone. Yung bagay na madalas mong ginagawa, komportable kang gawin, pag sumunod ka kay Kristo, may iwan mo 'yan. May iwan mo 'yan. 'Di ba? Eh, 'yun yung sabi ni Christ. Susunod ka pa rin ba? 'Di ba? Parang ganoon 'yun eh. Kasi sabi niya, Lord, susunod po ako sa inyo. Sabi ni Christ, mawala ka sa comfort zone mo, gusto mo pa rin? At least, pinapakita sa atin yung posible nating maranasan. Parang sa atin ngayon, when you become a Christian, maraming hirap. At ipiprepare ka ng Lord sa tribulation. Amen? Susunod ka pa rin ba? Sa bagay, wala namang magbabago sa buhay natin eh. Hindi man tayo sumunod, may tribulation pa din eh. Ang epekto nga lang, hindi ka mapupunta sa langit. Hindi ka sumunod eh. Tama? Kaya nga lang, kapag sumunod ka kay Lord, mas mahirap, pero mapupunta ka naman sa langit. Di ba? Pagpasok nga sa pinto ang makipot eh. Tama? Pagpasok sa pinto ang makipot. Mahirap, pero yun naman yung daan papuntang kaharian. Okay? Tapos sabi naman ni Kristo, ikaw sumunod ka sa akin. Si Christ naman nag-i-invite. Tama? Pero anong sabi? Lord, wait lang. Paalam muna ako sa parents ko. Di ba? Paalam lang po muna ako. Sabi ni Christ, di na kailangan sumunod ka na lang sa akin. Di ba? Yung may gusto ka munang gawin, wala namang masama. Pero ang pagsunod sa Diyos, priority talaga. Ipa-priority mo. Hindi ka hihintayin ng Diyos na tapusin mo na yung gusto mong gawin. Amen? Kailangan, kapag tinawag ka ng Panginoon na maglingkod sa Kanya, maglingkod ka na. Huwag mo nang ipagpabukas. Yun yung point doon. Yun namang isa, sabi ni Christ, sumunod ka sa akin. Sabi nung tao, Lord, magano lang po ako, magkikipaglibing lang ako . Sabi ni Christ, hayaan mo mga patay sa kanilang mga patay. Ikaw, ano yun? Sumunod ka sa akin, sapagkat ang mag-aararong naglilingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng langit. Okay? Ibig sabihin, do not involve yourself sa mga gawain ng pangmakamundo na. When you become a servant of God, wag mo nang i-involve ang sarili mo sa gawaing pangmundo. Amen? Dahil baka makompromise tayo. At kung tayo ay makompromise na, hindi na tayo magiging karapat-dapat sa kaharian ng langit. Okay? So, kaya nang sabi ko kanina, like Esau. Okay? So, number 6.
Mag-alas 12 na pala. Number 6, ano pa yung ating responsibility or obligation as a Christian? So, yung galing tayo sa to serve God, yung ating obligation is to serve. Number 6 is to offer an acceptable sacrifices. Ayan, to offer spiritual and acceptable sacrifices through Jesus Christ. Okay? Ano ulit yun? To offer spiritual and acceptable sacrifices through Jesus Christ. Obligation natin yan. 1 Peter chapter 2 verse 4 hanggang 5. Lumapit kayo sa Kanya, sa batong buhay na itinakol ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual. Bilang mga paring itinalaga para sa Diyos, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lukod sa Kanya sa pamamagitan ni Jesucristo. Ayon. Sabi dito, bilang mga pari, holy priest. Okay? Mga Levita rin kasi tayo. We are like priest. Okay? So, tsaka na natin i-explain yan, paano tayo naging priest. So, dako muna tayo doon sa point. Yung oras kasi. Sabi, we are obligated na mag-offer ng spiritual and acceptable sacrifices sa Diyos. Tanong, ano yung spiritual and acceptable sacrifices sa Diyos? Maraming nagtuturo, pledge, tithes, more on giving, more on money. Yun ba talaga yun? Sabi, yung, ano yun? Sacrificial giving, o yung sacrifices. Yun ba talaga yun? Yung sinasabi. Alam niyo ba kung ano talaga yung sakripisyong nakakalugod sa Diyos? Yung talagang inuobliga tayong ibigay sa Diyos. Etong offering na ito, offer spiritual and acceptable. It's more than tithes. Hindi, higit pa to sa mga material na bagay na pwede mong ibigay sa Diyos. At ito yung dinedemand as a Christian, ito yung ibigay mo sa Diyos. Dahil ito rin yung hinihingi ng Diyos sa atin. Ano yon? Roma 15:16. Upang maging lingkod ni Kristo Jesus at gumanap ng tungkulin gaya ng isang pari sa mga hintil, ipinapangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya dahil sila ay ginawang banal ng Espiritu Santo. Ayon, sabi ni Pablo, that they may be an offering to God, offering acceptable to God. Sino? Yung Gentiles, tayo. Ikaw yun, yung buong pagkatao mo. Okay? Maging offering acceptable to God, dedicated to Him by the Holy Spirit. Hindi yung material, yung pera, yung hikapu, hindi yun. Okay? Kahit ibigay mo pa ng ibigay yan, pwedeng hindi mo pa na ibibigay ang sarili mo. Ikaw ang gusto ng Diyos. Yung ikaw talaga, yung buhay mo, i-dedicate mo sa Lord, your life. I-dedicate mo sa Diyos. So, paano ang gagawin? What is the process na maging handog tayo sa Diyos? Ito yung popular na sa atin talata, Roma chapter 12, verse 1. Offer yourself as living sacrifice. Ano ang ibig nun sabihin na offer yourself as living sacrifice? Sabi ng Roma chapter 6, verse 13, you must surrender any part or every part of yourself, okay, to be an instrument of God. Yun yung ibig sabihin nun. I-surrender mo yung sarili mo, every part of yourself. Hindi lang yung kamay mo, pero yung puso mo wala. Hindi lang yung tenga mo, pero yung bibig mo wala. Every part of yourself. Tenga, mata, ilong, bibig, di ba? Puso, kamay, paa, buong katawan. Yung body, yung soul, yung spirit.
Your whole being, ikaw ang gusto ng Diyos. Hindi yung kayamanan mo. Di ba? Unang-una, di naman din sa atin talaga yan eh. Lahat yan kay Lord yan eh. Pero yung iyong katawan, yan talagang habol ng Diyos sa atin. Amen? So, nakapag-offer na ba tayo ng acceptable offering sa Diyos? This is the reason kung bakit hindi ko tinuturo ang hikapo. Dahil kahit maging dedikado kayo dyan, hindi rin kayo magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Dahil higit sa pag-iikapo, ang talagang hinahanap ng Diyos, yung talagang obligation natin sa Diyos is to offer ourselves yung sa Diyos as living sacrifice para magamit niya tayo sa kanyang layunin. Amen? Last, yan. Ating obligation as Christian to fear God and obey His commandments. So yan yung huli. At makikita natin yan sa mga ngaral, chapter 12, verse 13. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayon, natatandaan niyo ba yung na-share natin dito sa evening devotion? Bakit si David malapit sa puso ng Diyos? Natatandaan niyo yan? Bakit si David malapit sa puso ng Diyos? Okay? Alam niyo ang dahilan kung bakit si David malapit sa puso ng Diyos at ang Diyos mismo ang nagsabi na si David ay malapit sa kanyang puso. Acts chapter 13, verse 22. At nang siya'y alisin ng Diyos, si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, si David na anak ni Jesse ay isang lalaking aking kinalulugdan, na handang sumunod at sa lahat ng nais ko. Yon. Bakit si David malapit sa puso ng Diyos? He is a man who will do all I want him to do. All I want him to do. Ano ba yung gusto ng Diyos na gawin nating mga tao? Matakot tayo sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos. Kapag ginawa mo yan, malapit ka rin sa puso ng Diyos. Hindi lang si David. Alam nyo, yan yung mga taong malapit sa puso ng Diyos eh. Ang nangunguna talaga, yung mga tao na once na malaman nila kung ano yung kalooban ng Diyos, sumusunod sila sa Diyos. Amen? Obligation natin na tayo ay sumunod sa Kanyang kalooban. For what reason? Dahil dyan tayo kinreate ng Diyos. We are created to fulfill all His will. At hinayag na yan sa Kanyang kautusan, sa Kanyang mga salita. At irespeto natin siya bilang Diyos. Alam mo yung, hindi naman ito yung pagkatakot na natatakot ka sa Kanya eh. It was translated as yung matinding paggalang. Matinding, ba't tawag doon, yung reverence, may tamang word doon, yung reverence, yung sobrang nirespeto mo siya. Dahil sobrang taas ng respeto mo sa Kanya, susundin mo lahat ng gusto niya. Dahil nirespeto mo si Lord eh. When that respect is lost, pagka nawala yung respect na yan, kahit alam mo yung Kanyang utos, hindi mo rin susundin eh. Diba? Same thing sa tao. Pagka nawala na yung respeto mo sa tao, wala ka nang ganang gawin lahat ng gusto niya. Nawala na eh. Pero kapag nandun yung respeto mo sa tao, ganadong-ganado ka gawin, i-fulfill or i-please yung isang tao. So, pareha sa Diyos. Kapag mataas ang respeto natin sa Diyos, when we fear the Lord, okay, masusunod mo lahat ng Kanyang mga utos. Not because may takot ka literal, kundi dahil yung paggalang mo sa Kanya, yung reverence sa Kanya nandun. Yung highest respect na pwedeng ibigay mo sa Diyos, nandito sa puso mo. Kaya si David, malapit sa puso ng Diyos. Amen? So yan. Yan yung message ng Lord sa atin. Number 1, our obligation as a Christian
is to live by the Spirit. Number 2, to love. Number 3, to spread the good news. Number 4, to protect the true message of the gospel. Number 5, to serve God. Number 6, to offer spiritual and acceptable sacrifices through Jesus Christ. At last is to fear God and obey all His commandments. So tumayo tayo lahat. Let us pray. Yan. So, tayo na naglilingkod kay Lord sa ngayon, tayo na mga anak na niya, so tayo dito, hindi na tayo mga bago, no? So, ang ibig ko sabihin is dapat we are growing at maging responsable tayo. Sana wag tayong matulad sa sinasabi ni Pablo sa 1 Corinthians. So, basahin ko muna to, no? Sana hindi tayo matulad dito sa sinasabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1. Ito ang sabi niya, mga kapatid,